Ayan, magandang buhay po. Ayan, magandang buhay Sir Eric. Siyempre sa lahat po ng ating mga members ng iPro Cooperative at sa lahat po ng mga future members po dyan. So magandang buhay po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating iPro Co-op Kwentuhan Session. Ako, makalipas ang ilang linggo, ma'am, no? Opo. Kasi last week wala no? Yes sir, wala po. Wala tayong kwentuhan session. Sino kakwentuhan mo nun, ma'am, nung Wednesday last week? Wednesday last week, doon lang sa amin sir, mga family lang. Uno ata yun di ba? 30, 31. Uno. Uno, opo. Ayan. Yung mga nakakwentuhan mo naman last week, ma'am, nakikita mo naman sila? Opo, nakikita ko na. Sa ano pala yan, no? Sa sementeryo. So yan, welcome po ulit sa ating kwentuhan session. Ano ba? Magandang buhay sa lahat mga nanonood ngayon. Meron po tayong ilang viewers. So, sanay naman na kami. Hindi, kasi, ma'am, yung mga kasama daw natin, sinasabi naman sa atin, pinapanood daw talaga nila ito. However, hindi na nila pinapanood ng live kasi nga may ginagawa sila. Opo. So, yung replay ang pinapanood nila. Kaya sa mga nanonood po ng replay, magandang buhay po sa inyo. At least pinapanood nila, di ba? Sir? Yes, oo. Support So, sila. tama. So, habang kumakain po kayo ng pananghalian ninyo, isabay nyo na po ito. Kasi, di ba, habang kumakain ka, instead na kung ano-ano yung mga pinapanood mo, yung pinapanood mo na-influensyahan kang mainis, na-influensyahan kang magalit, di ba? Why not itong video na ito para ma-influensyahan kang ano ba? Matuto kahit Matuto, paano. at saka kahit paano ngumiti. Naman, ma'am, no? So, ano nga ba topic natin for this Wednesday? Ayan. So, yung topic natin ngayon, sir, no? Ayan po, nasa screen po natin, no? Paano kumikita ang mga members sa kooperatiba. Yan. Paano nga po ba? Ano ba yung mga pwede nilang pagkakitaan? Sa mga hindi pa nakakaalam talaga ng kooperatiba, no? Siguro tataka sila, paano ba kumikita yung mga members diyan? Yes. Syempre, ang tapatin na natin yung totoo, ma'am, no? Na ang dahilan bakit sumali sa kooperatiba, syempre, ang ultimate goal niyan ay kumita. Opo. Diba? Kumita. Unless talagang ang purpose niya, tumulong lang talaga. Okay, kahit wala akong kita, okay lang, tutulong lang ako. Mga ganon. So, meron din naman mga ganon. Meron din naman, sir. Ikaw ata, ma'am, yung ganon, ma'am, no? Siguro soon. Sa ngayon, Ngayon hindi pa, sir. Kailangan mo nang kumita. Yes naman. Siyempre. May So, ako rin, family tayo Kami rin, kasi hindi pa rin libre yung bill ng kuryente. Kailangan pa rin magbayad. So anyway, paano nga ba kumikita ang mga members natin sa kooperatiba, ma'am? So, tignan natin. Yan. So, una, Yan. kumikita ang mga members natin Dahil po dito, no? Sa dividendo. dividendo. Okay, dividends. Ano nga ba, ma'am, ang dividends? So, kumbaga po, kailangan nyo po kasing magkaroon muna ng share capital para po tayo ay makapag-earn ng dividendo. So, yung dividendo po ay binibigay po yan sa lahat po ng members. Equally po yan, dinidivide po yan. Dinidiscuss po yan sa Annual General Assembly, then didistribute po sa lahat ng members. Basta po maganda po yung operations po, whole operations ng ating kooperatiba. So, yun po yung privilege ng ating mga members. Ayan. Okay, so ang dividendo, ma'am, ay kikita base doon sa kanilang kapital. Opo. So, yung kapital nila, kasi pag member ka ng co-op, sabi nga ni Ma'am JD, ay mayroon po tayong share capital. Share capital. Ang purpose ng share capital ay para meron kang capital share. Kabahagi, di ba? May contribution ka, may kabahagi ka doon sa kapital, doon sa puhunan ng kooperatiba. At ang kooperatiba naman, yung management team, sila yung magmamanage, sila yung magpapalago, ilalagay nila sa iba't ibang mga businesses, i-allocate nila sa iba't ibang mga investment na para sa kanila ay maganda, na para sa kanila ay profitable. So, yung share capital natin na inilagay natin sa co-op, nagiging puhunan siya. Yes. No? Nagiging puhunan natin para inegosyo. So, sabi ni ma'am, kapag maganda ang kita,
yung kita ng negosyo ng kooperatiba ay alisin muna natin lahat ng mga maging gastos, mga naging expenses natin, yung bayarin natin sa kuryente, yung rent natin sa office, etc., sa tubig, ganyan. So pag less ng expenses, may matitirang revenue. So doon, o profit, so doon tayo kukuha para paghati-hatian ng mga namuhunan. Tama. So ang tawag natin sa kanila, yung mga members ay kamay-ari. Dahil part owner sila, kasama sila sa nagmamay-ari ng kooperatiba. Hindi po ito pagmamay-ari ni Ma'am JD, ni Sir Ericel o nung sino man, kundi pagmamay-ari po ito ng lahat ng mga miyembro. So ang dividendo, ma'am, guaranteed ba ito? Yun, magandang question, ano? So, sabi lang din naman natin kanina, no, kapag po maganda yung operations po ng ating kooperatiba, kumbaga po, lahat ng members nakikipag-participate sa mga programs and services natin, and yun nga, maganda yung pagpatakbo ng management, so, magkakaroon po ng dividendo. So, ibig sabihin, hindi po guaranteed. Tama? Tama, ma'am. Sabi ni ma'am kanina, kapag maganda, di maganda ang share natin o yung dividendo natin. Kapag maganda, kasi yun ang pwede pong mangyari. Sa negosyo po, wala pong negosyo na yung masasabi mo ng fix ang income and kikita siya all throughout, monthly, quarterly, or annually. Yung fix yung kikitain niya, yung sure ka, itong negosyong ito, 10 years from now, sure na kikita. Wala pong ganon sa negosyo. Pag pinasok po natin ang negosyo, maraming mga risk factors, no, para hindi natin ma-hit yung goal o yung target natin na kumita. May mga risk factors po dyan. No? So hindi po muna natin siya isa-isahin. Pero may tanong dito si Ma'am Ana. Opo, meron sir. Yan. Magandang buhay sa iyo, Ma'am Ana Rose. Si Ma'am Ana Rose ay mami ito, ma'am, nung classmate ni Elijah. Nag-aaral po sila sa Christian Faith Montessori. Diyan talagang diyan po sa may Adwas. Ayan. So, magkano po ang pinakamaliit na share dapat at paano lumago ito? Magkano nga ba, ma'am, ang ating minimum share capital? Okay po. So, pagdating po sa ating share capital, ang minimum po ng bawat member ay 100 shares, no po? So, ang equivalent po ng 1 share is 100 pesos. So, 100 multiplied by 100 shares is equal to 10,000 pesos. So, yun po ang minimum natin, no, na dapat po na ibigay po ng ating mga miyembro. Pero, hindi naman po siya required agad-agad na ibigay po yun. So, at least 25% po nun yung kailangan po muna nating ibigay or yung initial share po natin, which is 2,500. Okay, ang galing ni Ma'am JD sa math. So, minimum share capital, ma'am, ay 10,000 pesos. Yes po. Yung 10,000 pesos po na yon ay converted siya into 100 shares. Yes, sir. So, shareholder ka na ng kumpanya, ng kooperatiba, ang hawak-hawak mong shares ay 100. Okay, so 10,000 pesos. So, imagine, meron po tayo so far business loan, nagpapautang po tayo. So, kung ikaw yung ordinaryong tao na may 10,000 kapital, mahirap magpautang. Opo. Kasi yung 10,000 na yan, ma'am, kulang yan. No, baka isang tao lang yan ang mag-loan sa'yo. Tapos wala na, maghihintay ka na lang. Tapos na. While, ang kagandahan sa kooperatiba, since medyo malaki yung fund, yung 10,000 mo, pag nilagay mo dyan, in-inject mo yung capital mo dyan, maraming na tawag dito, natutulungan si iPro, yung kooperatiba, no? Marami siyang napapautang, ganyan, yung business, mas malaki na. So, tapos may system, may mga tao na may maniningil, may management na magmamanage nung credit business side na yon. At doon sa co-op din, meron din tayong mga investments, meron din nagmamanage ng mga investments natin. So, technically speaking, halos wala ka nang gagawin kung tutuusin. A-attend na lang kayo ng General Assembly, mga meetings para ipakita yung mga reports. Yes po. Pwede kayo bumisita rito para magkape lang, no? Magpalamig, magkape. Ganun lang ang pwedeng nilang gawin. So, yun, Ma'am Ana Rose, pwede po minimum capital 10,000
pesos. Yes, ayan po. So, ayan, may comment tayo. Si Sir Gian, magandang buhay po. Ayan. And ayan, sabi po ni Ma'am Ana, salamat po sa sagot. Magpapa-member na ako niyan. Wow! Welcome po kayo, Ma'am Ana Rose. Sana makabisita po kayo dito sa ating office anytime very soon. Yes po. Pati sila Ma'am Fanny, shout out na din. Mukhang kaka-out lang ata ng alas 12 po kasi Ma'am yung out ng mga bata. Oo. So, ayan. Okay, so yun po yung dividendo. Magkano ba ang maximum? Kasi natanong, minimum capital. Magkano ba ang maximum? Ang maximum natin sa ngayon, sir, 500,000. Okay, so 500,000. Kahit na 1 million pa yung pera nyo, 2 million pa yung pera ninyo, sa share capital po, maximum po natin as of this time Yes. ay 500,000 lamang po. So para ma-manage po natin yung pondo. Opo. Tapos, para magkaroon po tayo ng, yung bang, hindi kasi pwede sa kooperatiba, ma'am, yung ikaw ang majority na shareholder Opo. na may-ari ng kooperatiba. Hanggang maximum of 10% ka lang. Hindi ka tulad sa mga corporate type, ma'am, pwede kang kahit Pataasan Oo, dun pataasan sir? dun. Para mas malaki yung makukuha nilang shares. Oo, kasi isa sa mga objective kasi din nila doon, ma'am, ay yung voting rights nila. So mas maraming shares, Malaki. mas malaking voting rights. Kapag 61 o 51% ang iyong share doon, then that means ikaw na ang decision maker. Kahit na bumoto pa yung 49%, 51% holder ka, wala na, pag sinabi mong ayaw ko niyan, ito ang gusto ko, ikaw ang masusunod. Siya ang masusunod. While dito sa kooperatiba, ma'am, ay hindi ganoon ang setup. Opo. Kahit na 10% maximize yung iyong capital, 10% ang iyong share, no? Ang boto mo, isa lang. Nag-invest yung isa na minimum capital lang, ang boto niya, same, isa lang din. So, yun yung ganda sa kooperatiba. So, yan pong dividendo. Next tayo, ma'am. Yan po, interest on deposit. So, yan po yung isa din sa kung bakit tayo kumikita as a member. So, interest on deposits. Meron po kasi tayong tinatawag po na mga right now, yung ating program, sir, meron tayong regular savings deposit and doon sa ating time deposit. So, dyan po sila po pwedeng kumita. So, dito naman po, regular savings po ay 4% per annum yung interest rate po niyan. And sa time deposit po, depende po kung anong term yung kukuhanin po natin. So, from 5% up to 14% po per annum ang ating interest rate. Ayan. So kung mapapansin natin, may iba't ibang mga deposit accounts po tayo, no? Na nabanggit ni Ma'am JD kanina. May regular savings. Ang regular savings ay basta lang nag-save ka at withdrawable anytime. Basta yung savings mo na yon ay umabot ng 1 taon, bibigyan ka ng 4% na interest rate. And ang good news, ma'am, wala siyang tax. Yes po, walang tax. Walang withholding tax na 20%. So kung meron kang 1 million sa savings account, sa regular savings account, take note, ma'am, sa share capital, maximum of 10% lang. Opo. No? Pero sa time deposit, sa mga savings account, walang limit. Walang limit. So kung may 1 million ka, hindi mo nagalaw sa loob ng 1 taon, kikita yun ng 40,000. Tapos wala po siyang kaltas. Ibibigay po yung 40,000 po sa inyo nang wala pong kaltas. Yun. Hindi po ba nakakahiya yun? Hindi po ba kayo magpapa-Jollibee? So, ayun, walang kaltas. And then, dahil nga wala po siyang tawag dito, walang tax. May mga withdrawal charges lang. Opo, sa mga transaction. Sa mga transaction, which normal naman yon. Pero yung i-imposean pa ng tax, wala po yon. No? Meron pong time deposit. Yes, may time deposit. 2 years, 3 years, 4 years, at saka 5 years. Bakit ganun? Bakit may 2, 3, 4, 5? Dahil may kanya-kanya po tayong mga financial goals at objectives, bakit po tayo nagde-deposito. So, kaya po may ganun para mas maging yung flexible yung ating programa. So, kung mapapansin nyo po doon, habang mas longer yung period or yung term ng time deposit natin, mas mataas yung kanyang interest rate. Bakit? Ang logic lang po kasi dyan, kasi yung pera po natin ng mga depositors, itinabi mo ng 5 years, for example.
Magkano interest rate natin, ma'am? Sa 5 years? 14%. 14% per annum. Opo, per So annum. kung meron kang 1 million, naka-time deposit ng 5 years, every year, kikita siya ng 140,000. Tama ba yung computation mo? Tama po. 140,000 pesos, walang tax. Tanong, Malinis, ano? hindi ba nakakahiya? Baka naman. Wala po kayo ginagawa. Ano? So may 140,000. Per annum po yun. Ilang taon nyo pong ma-enjoy yun? 5 years. After 5 years, ibabalik po yung capital. See? Ang ganda, ma'am, no? Bakit ang laki? Yung ano nila, ang laki. Oo nga eh. So may plano nga po kaming liitan. Kaya samantalahin niyo po ito dahil hindi po ito magtatagal. I mean, hindi magtatagal in a sense na tawag dito, may stop po yung ibang program dyan at most likely baka lumiit po yung mga interest rate natin. Kasi talagang malaki po siya. Now, ang question, bakit malaki ang interest rate? Kasi po, napapaikot naman po natin yung deposit, yung fund. Di naman po natin yan ilalagay lang dito sa ilalim ng kung saan man. Iikutin po natin yan. We have to make sure sa management na lumago yan ng higher doon sa interest rate po na ibinibigay sa inyo. Nang sa ganun, maging net profit pa rin po ang kooperatiba. Yes. So, yun po yun. Bakit po 14% versus sa iba? Ganyan lang po siguro kami ka-confident doon sa negosyong pinasok po namin at sa mga investment na pinasok po natin. Ganyan lang po talaga ka-confident sa iPro Co-op. Yun. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-save na. Bilisan nyo po ha, dahil hindi po ito forever na offer, ma'am. Imagine dati, umabot yan, ma'am, ng 24? 24% yan, sir. Meron tayong mga nakahabol Yes, dun, sir, may mga no? nakahabol. Napakaswerte ng mga yun. 24% per annum. Nagsisisi sila. Sana para nilakihan daw Oo nila. nga, sana. Nag-add pa ako, sabing ganyan. See? So, ganun po. As long as maganda yung negosyong pinapasok natin, makakapagbigay tayo ng magandang interest rate. Dahil at the end of the day, hindi po namin ito negosyo, hindi po negosyo ni Ma'am JT, ni Sir Eric Sel, kundi negosyo po ng lahat ng mga miyembro. Yes, so, interest rate on deposit, yan yung pangalawa. Pangatlo, ma'am? Ayan. So, pangatlo po natin, patronage refund. Ayan po, no? So, ibig sabihin lang po niyan, balik tangkilik po sa lahat ng miyembro po natin. So, kapag po tayo ay tumangkilik sa mga products and services, kagaya na lang po yung sinabi natin, yung sa mga savings deposit po natin, ano, sa time deposit, and even po yung ating business loan, no? So, meron po kayong percentage na makukuha po. Yun po yung balik tangkilik natin para sa lahat po. Yan. So, nag-allocate po tayo mula doon sa mga total na kinita. Ilas natin yung expenses. Isa sa mga allocation po ng mga kinita ay ang patronage refund. Ang patronage refund po, tulad ng sinabi ni Ma'am JD, ay ano lang po ito, pagtanaw ng pagpapasalamat. No? Parang ano lang po ito, ilang taon na po ba kayo naliligo? Ilang taon na po yung ginagamit? Ano po yung sabon na gamit nyo? Ano po yung shampoo na gamit ninyo? Ilang taon nyo na siyang ginagamit? Meron bang pumunta sa inyo na empleyado ng kumpanya na nagbebenta ng sabon na yon, ng shampoo na yon, pupunta sa inyo, kumakatok at sasabihin, dahil po sa pagtangkilik at sa pagiging loyal po ninyo na customer at dahil sa sabon na ito, patay lahat ng 99.9% na germs, meron po kayong patronage refund. Meron po kayong balik tangkilik. Meron po bang ganon? Wala po. Wala, Naghihintay lang po kayo ng sale. No? Pero yung dahil sa pagtangkilik nyo sa mga produktong ito ay may bumabalik sa inyo, wala pong ganon. No? Dito po, meron sa co-op natin. Ang tawag po dyan ay patronage refund. Ayan. So, ibig sabihin pala, ma'am, yung mga miyembro natin na nagtabi lang, nag-invest sa shares, tapos hindi nagsisave, Yes hindi tumatangkilik ng iba natin mga products, ibig sabihin, pwede palang
mas kumita yung ibang miyembro kaysa doon sa mga miyembro hindi tumatangkilik ng mga produkto. Possible din yun. Sir. Possible kasi meron sila patronage refund. Opo. So, ganun po. Kaya sinisikap po ng ating kooperatiba na dumami pa ang mga program at saka services natin, mga products natin. In the near future, magkakaroon din po tayo ng iba't ibang mga products pa na kayo rin po yung tatangkilik. Na kesa sa tangkilikin nyo po yung sa iba, di ba? Eh dito na po sa kooperatiba natin. Ang sa ganun, meron pa pong patronage refund. Yun. Alright, next. Yan, next po natin. Ano muna natin, hi tayo kay Ma'am Ronslyn, nanonood ngayon. Ayan, si Ma'am. At saka si Sir Jay, Darang. Sir Jay! Ayan. Naku, pag nakita mo, Ma'am, si Sir Jay Sir ngayon, Jay, ano ba? ibang-iba na yung Oo nga katawan. no? Nakikita ko sa mga post. Talagang yung katawan ni Sir Jay, parang hindi man niya sabihin, pero para siyang nag invite. Alam niyo, parang gusto niya sabihin, alam niyo, dapat ang iPro nagboborakay eh. Parang yun ang gusto niyang iparating. Next year, mukhang ano yun ano, sir? Mukhang yun yung pinaghahandaan ni Sir Jay. Oo nga. Alright. Okay. Next. Well, nakaka-inspire si Sir Jay. Ang laki ng pinagbago ni Sir Jay Darang. From partner po natin si Sir Jay from tapos hindi alam ko taga saan partner mo. Cavite. Cavite, tama ba? Sir Jay, Cavite. Diyan sa South. So yun. Next, ma'am, na pwedeng kita ni member ay Yan po, referral incentives. referral incentives. No, hindi naman ganun kalakihan, ma'am, ito. No? Pero dahil sa nag-refer ka, Opo. nag-refer ka dahil sa nagustuhan mo, satisfied ka doon sa mga serbisyo, mga produkto, at sa pinapakita ng co-op mo, ang nangyayari, hindi mo siya maiwasang ikwento. Tama? Na-excite ka pa Na-excite minsan, ka na ano? di ba? Yung may napanood ka na naiinis ka, hindi ka na-excite, nakwento mo, di ba? Ano mo naiinis? Talaga, kung ako doon, di ba? Kung ako yun, gano'n. Na-share ko lang sa'yo, Beshi. Gano'n, di ba? Ay, totoo, sir. Oo. Yun, di ba? Parang kwentong walang kwenta yun eh. Di ba? Naibida mo pa. Naibida mo pa. Paano pa to? Paano pa to? Kapag nasatisfy ka, naging okay siya sa'yo, syempre, kukwento mo, ay alam mo, maganda sa iPro ko. Bakit anong maganda? Basta maganda. I-try mo, punta visit ka doon. Sila na mag-explain sa'yo. Ganun. Si Sir Jay daw, waiting ng pabora ni iPro. Nako, Sir Jay. Ayun yung gusto sabihin ni Sir Jay. Tignan nyo ngayon, minessage na niya. Finally, sabi niya. Napansin din siguro. Ano, sir? Nakabangan ninyo. Nako si Sir Jay. Okay, so yun yung referral incentive. So yung mga members natin na nag-refer. Merong mga nag-refer, di ba, ma'am? Yes, sir, meron. Naka-receive sila ng mga voucher na pwede nilang i-avail dun sa mga products ng mga members din po natin. Opo. Sa mga negosyo ng mga members natin. Matulungan din po natin yung ibang mga members natin na may mga business. Ayan po. So since Libangan Co-op nga po ay may isang community, so may mga negosyante dyan sa loob, pwede po natin bilhin yung mga products nila. At ang nakakatuwa, itong mga members natin na may negosyo, pag nalaman na member din yung mag-a-avail ng mga services din nila, ay nagbibigay sila ng discount. Yes po. Hindi na kino-compute, basta discounted na yan, matik na yan, hindi na kailangan pakiusapan. So yung inam ng community. So nagkakatulungan po tayo rito. Okay? So, next tayo, ma'am. Ayan po, meron tayong business loan programs. Ayan po. Ayan. So, paano yun? May business loan? Parang pwede kumita ang member via business loan? Yes po. Paano, ma'am, yun? So, kapag ka po sa business loan, syempre, ipangpupuhunan po natin yan. So, syempre, kapag maganda po yung ating business, kikita po tayo. Tama, sir? Yes. Exactly the point. So, yun nga po kanina nabanggit natin, isa sa mga program po natin ay ang credit business, which is yung business loan. Sa ngayon, nagpapautang po tayo, no? Nagfa-finance po tayo doon sa mga members po natin na may existing na business. Okay? Huwag po kayong mag-alala dahil lalawak at lalawak pa yung mga program and services po natin in the future. Basta as of the moment, yun po, nagpapautang po tayo sa mga negosyanteng mga members. Recently, kahapon, nag-ikot-ikot po tayo sa mga members po natin na may mga negosyo. Binisita po natin sila. Nakita naman natin na nag-grow ang kanilang mga negosyo. So, dahil doon, syempre,
yung perang pinang-business nila, yung perang nahiram nila sa kooperatiba, ay do may interest yun, kasi business yun eh. Yes po. Business. So, may interest siya, pero ang kagandahan nun, since na ma-manage, na pinasok mo sa negosyo, kikita pa siya ng more than dun sa interest, o nakatulong tayo dun sa mga members na yon. Yeah. Kaya, sa lahat po ng mga members ng kooperatiba na nanonood po ngayon, at nakikita po ninyo na kailangan nyo po ng additional capital, lapit lang po kayo rito dahil kayo po ay pre-qualified naman po Yes. doon. So, well, i-check rin po natin yung ibang mga factors, no? But visit po kayo rito kapag kailangan nyo po ng funds. Yun. Napakabait ni iPro. Sana all. Sana all. Ayan. So, yun po yung mga ano natin, yung mga kung paano tayo kumita as member. So, nandyan ang dividendo, interest on deposits po, patronage refund, referral incentives, at business loan. So, sa lahat po ng mga gustong maging miyembro, yung mga hindi pa members po, visit lang po kayo dito sa ating office and i-discuss po natin yan sa inyo. So, meron pa, sir? So, okay na tayo, ma'am? Okay na tayo? See you ulit sa susunod na kwentuhan session natin. Shout out na rin sa Luz Vinindas Coffee Shop. Opo. Hindi po Luz kami Cafe. Luz Cafe. Luz Cafe, located sa may Mabini lang din po. Sa likod po ng ng Wesleyan. Wesleyan University. Kung nandito po kayo malapit sa nandito po kayo sa Cabanatuan at malapit po kayo sa Mabini, sa Wesleyan University, sa may likod, andun po ang Luz Cafe. So, congratulations po, congrats Ma'am po. Luz, sa inyo pong kapihan. Sana makatikim po kami dito habang maganda nga po makapagpadala po kayo ngayon habang live pa. So, para nakikita po nung nakikita, di ba? Maganda po yung, Ma'am Luz, marketing. Di ba? Bigla may papasok, makikita nila yung... di ba? Ganun po. So, suggestion lang po yun. Sabi ni Ma'am Ana Rose, dyan pwede ka sanang magtanong. Sino kaya yung inaano? Baka may tinag si Ma'am. Ay, Opo. Sige so po. yun, Ma'am Ana Rose, salamat dahil nanonood ka sa amin, may patronage refund guide. Patronage refund Dahil nanonood din, no? So, Ma'am, salamat, no? Salamat sa pag-share ng ating co-op. Visit lang po kayo dito sa office kapag marami pa po. O kung may mga gusto po kayong malaman at may mga friends po kayo na may mga tanong, lapit lang po kayo dito sa office. Bisita lang po kayo. Thank you po. So, announcements na ang ating kwentuhan session po ay every Wednesday, weekly po yan. And ang ating pre-membership orientation ay from Tuesday to Friday at 2 p.m. po. So, pwede pong online and then pwede po yung malalapit lang po dito sa area, punta na lang po kayo dito sa office. And Saturday morning at 10 a.m. po. So, yun lang po at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa iPro Cooperative. So, magandang buhay po sa ating lahat. Sabi nga nila, Yes, may kasabihan. At lagi po nating tatandaan na ang kasaganahan ng buhay ay napagtutulungan. Yan. God bless. Thank you po. See you next week. Bye-bye. Ma'am Luz, Kumab-